Umaga po sa lahat. Welcome po kayo sa ating gawain. Dito na po tayo sa mga awit 78. Ang pagpapala naman ng ating Panginoon ay sumasa ating naman. Mga kaibigan, ating pong babasahin awit tungkol sa kasaysayan ng Israel. Verse 1. Kayo ngayon ay makinig sa turo ko, mga anak. Inyong dinggit o linigin, salita kong binibigkas. Itong aking sasabihin ay bagay na talinhaga. Mangyari pa noong una, kaya ito'y mahiwaga. Ito'y aming narinig na, kaya naman aming alam. Nagbuhat sa aming puno na sa aming sinaysay. Sa sarili naming anak, ito'y hindi ililihim. Ito'y aming isasaysay sa sunod na lahi namin. Magawang tinutukoy ay lubhang kahanga-hanga na si Yahweh ang gumanap, magawa niyang dakila. Mayroong siyang patutuo na kay Jacob itinatag. Mayroong siyang kautosang sa Israel iniatas. Ang utos sa ating nuno dapat nilang ipatupad. Ituro lang ito sa kanilang mga anak. Puri nawa ang Diyos sa pagbasa ng kanyang salita. Tayo manalangin. Panginoon, maraming salamat po. Kami ay nagising dahil inalalayan po kami. Maraming salamat, Panginoon, sa iyong patnubay sa amin. Panginoon, maraming salamat sa pangalan ni Jesus na aming Panginoon tagapagligtas. Lahat po nagsabi ng Amen and Amen. Mga kaibigan, dito sa Psalm 78, ito yung kasaysayan ng Israel. Kasaysayan tungkol sa nangyari sa Israel. Kaya ang una, kayo ngayon ay makinig sa turo ko, mga anak. Inyong dinggit o linigin, salita ko binibigkas. Dito, mga kaibigan, pagtingnan po natin, yung ating tainga ay dalawa. Ang ating bunganga ay isa. Kasi ang napakahirap na skills ay ang listening. Kaya yung pakikinig. Dahil minsan ayaw nating makinig. Subalit napakaganda pala na pag tayo makinig. Kasi nakalagay din sa New Testament, be quick to listen, slow to speak, slow to anger. So kaya mahalaga yung makinig tayo. Sa ating social media ngayon, so bago tayo mag-click, dapat basahin muna natin, unawain, bago natin i-click dahil ito ay isang ebidensya laban sa atin. Ganon din sa pakikinig, sa pagsalita. Bago tayo magsalita, dapat tayo muna ay makinig. Ibig sabihin na mahalaga dahil binigyan tayo ng isang bunganga, binigyan tayo ng dalawang tainga. Ibig sabihin, maraming panahon na tayo ay dapat ay makinig sa magsalita. Para tayo ay makapagsalita ng ayon sa kagustuhan. Kaya sa umaga pa lang ating bulay-bulayin ang Psalms 19:14 na nagsasabi, let the words of my mouth and the meditation of my heart be acceptable to you, my strength and my redeemer. Pag yan po ang ating gagawin, gagabayan po tayo ni Lord. Gagabayan po tayo ng ating sasabihin at ang pagbulay-bulay ng ating puso. Upang tayo ay magiging alulod ng pagpapala sa ating kapwa sa magitan ng ating salita. Kung ito ay katanggap-tanggap kay Lord, pagkatanggap-tanggap kay Lord, ito po ay napakaganda na makatulong sa bawat isa sa atin. Na tayo ay maging channel of blessings sa sino man nakarinig ng ating mga sasabihin. Basahin ko po ulit. Kayo ngayon ay makinig sa turo ko, mga anak. Inyong dinggit o linigin, salita kong binibigkas. Sa verse 2, ang aking sasabihin ay bagay na talinhaga.
nangyari pa nung una, kaya ito'y mahiwaga. No? So, ibig sabihin yan, mga kaibigan, kasi mayroong marami tayong mga yung mga figurative language, no? Yung mga sa Ilonggo, paanggid, may mga simile, metaphor, personification, at kung ano pa man. No? So, ibig sabihin na kailangan nating isipin ang ating narinig upang ito ay tama yung ating interpretation. Nga hindi muna tayo magsalita bago tayo, kaya makinig muna tayo bago tayo magsalita. No? So ito yung pinaka-the best na dapat natin gagawin dahil ito ay maganda at malaking tulong sa bawat isa po sa atin. Pag yan po ang ating ginawa. No? Di ba napakaganda pag yan po ang ating gagawin. No? So, itong aking sasabihin ay bagay na talinhaga. Nangyari po nung una, kaya ito'y mahiwaga. Sa 3. Ito'y aming narinig na kaya naman aming alam. Nagbuhat sa aming manuno na sa aming isinaysay. No? So, ibig sabihin yung mga mga generation ng Israel. No? So, ibig sabihin na throughout, salamat na lang dahil may Biblia. Dahil sa Biblia, at ang Biblia ngayon ay maliit na lang, pwede na magkuha tayo sa apps na lang, nandyan na, no? So, ibig sabihin, hindi tayo mahirapan dahil pag may cellphone tayo, nandoon na po ang lahat, no? Nandoon na po ang ating lahat na mga klase na lahat ng mga version na gusto natin ay nandoon na sa Biblia. Kaya napakaganda, makibigan, na tayo ay pagkaroon ng mga apps sa Biblia o kaya i-ano natin, no? I-search natin, no? Halimbawa, ngayon ito, i-search na niyo bang lingkod dito yung tapos screenshot lang siya, tapos okay na, no? So, yan. So, ito mga kaibigan, ito'y aming narinig, kaya naman ito aming alam. Nagbuhat sa aming nuno, nasa aming sinasya sa form. Sa sarili naming anak, ito'y hindi ililihim. Ito'y aming isasaysay sa sunod na lahi namin. Mga gawang tinutukoy ay lubhang kahanga-hanga na siyaw ang gumanap, mga gawa niyang dakila. No? So, ibig sabihin, makibigan, ako ay may tito. Si Tito Miring noong kami mga bata pa. Doon sa may tindahan ni Lolo Ugo. Sa tindahan ni Lolo Ugo, ito ay iniipon kami doon. Kami nagtatambay. Lalo na pag mga medyo mainit-init na. Kasi yung tindahan ng aming Lolo Ugo, maraming punong kahoy, kaya doon kami nagtatambay. So habang kami nagtatambay, nagkikwento si Lolo Miring, si Tito Miring, nagkikwento siya ng mga himala ni Lord Jesus Christ. No? Kaya kami nakatunganga. Pati yung mga matatanda nakikinig din. No? So ibig sabihin niya na doon nagsishare. No? So kaya sa mga saling lahi, no? Ikwento natin sa mga bata. So ngayon, iba na, no? So mayroon ng audio, no? Audio Bible, no? Kung halimbawa tamad kang magbasa, halimbawa wala kang panahon magbasa, mayroong audio Bible, no? Kahit na ikaw ay nagpapahinga, mayroong audio Bible, no? Naliligo, naglalaba, nagpaplansa, o kung ano man ang ating ginagawa, pwede tayo makinig dahil doon sa ating audio Bible, no? Kaya napakaganda, makibigan, pag tayo ay tinatawag natin na pag tayo may audio Bible kasi madali siya, no? So makinig lang tayo, tapos kung may panahon naman tayo magbasa tayo, o kaya makinig tayo, no? So yan po. So 5. Sa 5 tayo, mga kaibigan. Mayroon siyang patutuo na kay Jacob itinatag. Mayroon siyang kautosang sa Israel itinaas. Ang utos sa aming nuno dapat nilang ipatupad. Ituturong lagi ito sa kanilang mga anak. No? So yung basic dyan, makibigan, ay ang 10 Commandments. No? So pag ating babalikan ang 10 Commandments, no? So dapat anuman ang ating inaaniban, huwag nating kalimutan. No? Napakagandang guiding principle ang 10 Commandments. No? So, unang-una, no, yung number 1, love God with your heart, with your mind, with your strength, and with your soul. No? Ibigay ng ating Panginoon buong puso, buong isip, buong lakas, at buong kaluluwa. So, yan ang number 1. Number 2 naman, no, ay thou shalt not bow down to any image and likeness of creations above and on the earth.
So huwag kayong yuyukod sa mga larawang inanyuan na kawangis ng mga nilalang sa langit, sa lupa, at sa ilalim ng lupa. So ito ang number 10 naman. Thou shall not use the name of God in vain. Huwag nating gawing biro ang pangalan ng ating Panginoon. Number 4 naman, remember the Sabbath day and keep it holy. Alalahanin natin ang araw ng pahinga at pakabanalin po natin ito. At ang number 9 naman, honor your father and mother for the Lord. Ating sundin at igalang ang ating mga magulang. Number 6 naman, thou shalt not kill, wag pumatay. Number 7, thou shalt not commit adultery, wag tayong magkakalinga. 8 ay, wag tayong magnakaw. Thou shalt not steal. 9 naman, don't tell a lie, wag tayong magsinungaling. At ang number 10 at don't covet your neighbor's right and all her household. So, ibig sabihin yan, mga kaibigan, magiging gabay po natin, napakinggan ng gabay po sa bawat isa atin pag ang atin yan ay na-memorize po natin dahil ito po ay makatulong sa atin. Alalahanin po natin mga kaibigan. So tayo na po ay didiretso tayo sa next na verse.